Nakatingin ako kay Franz Castro, naiisip ko, sabi niya, sige siya, confidential funds, confidential funds. Maayos naman ang accounting namin, sinunod naman namin ang batas. In fact, wala pang deadline, nagbibigay na kami ng accounting doon, paano namin ginagamit ang confidential funds. Siya itong deduct ng deduct sa mga nakikita namin, sa mga teachers, na hindi naman niya ma-explain ano yung mga deduction niya sa mga teachers. Tapos kami, maayos kami nagtatrabaho, nagawa namin kung ano yung sinasabi ng papel, patanungin niya. Tapos kasabayan niya pinanganak yung dinosaur, ganyan siya katagal na ha, ganyan siya katagal na. Hindi niya nagawa ang 30-day break. Nauna pa siya sa akin sa pag-lobby para sa mga teachers. Hindi niya nagawa ang 30-day break. Tapos, hindi kong pinenjoy pa ito. Kung ang ka ginagamit na namo sa mga trabaho, totoo. Kasi sabi nila 1970s pa daw sila. Sabi ko, kasabayan na rin nila yung dinosaur. Hanggang ngayon, 30 days, hindi mabigay. Tapos inupuan lang namin ng isang araw ni Yusef Poa. Nabigay namin 30 days. Hindi pa kami nagsabi doon sa mga ibang mga magagaling sa loob ng Department of State ko. Kamaingan, ilabas mo yung PO, tingnan mo kung magreklamo ba sila. Wala na nagsabi. Grabe, pinagpipiyastahan talaga nila ngayon, pati media, si VP Inday Sara. Matapos nung budget hearing, no, na inaprubahan pati yung, wait lang, mag-set bell. Diba? Inaprubahan pati yung confidential funds ni Inday Sara. Ngayon, ito na naman, no? So, halongkaya na naman. Halongkata na naman ng mga mai-issue. At ngayon, pinagpepiestahan na naman ng media at ng oposisyon at mga antay si VP Inday Sara. Patungkol ito, di umano, sa napakadaming security ng ating Vice President ng bansa. Basahin natin. Headlines. Sara had 433 security escorts in year 2022, sabi ng COA. Based on the COA's 2022 annual audit report on the OVP, of the 683 personnel under its manpower roster for the year, 63% or 433 individuals were part of the Vice President's Security and Protection Group or VPSPG. At ang pinaka nakakatawa mga Lods, kinukumpara na naman siya doon sa past Vice President. Grabe, talagang G na G sila ngayon kay VP Inday Sara. At kung ano-ano ang mga pinagsasasabi, no, ng mga oposisyon kay Inday Sara. And pinuputakti na naman, no, si VP Inday Sara dahil sa ganitong issue. Na sa totoo lang, 'di ba? Si VP Inday Sara, 'di ba, ay Vice President ng ating bansa. At hindi lang 'yan, 'di ba? Department of Education Secretary pa siya. At ito pa, 'di ba? So, kumbaga siya din ang isa sa namumuno sa NTF-ELCAC. At alam naman natin na hindi basta-basta ang kalaban ni VP Inday Sara. Lalo na yung mga makakaliwang grupo, mga NPA. And as you see, si VP Inday Sara po ay pumupunta saan mang sulok ng Pilipinas. Sa kasulok-sulukan, pinupuntahan niya yan. Kaya acceptable. Kung marami man siyang security, dapat lang acceptable. Kasi sa sobrang daming aktibidades at ginagawa ng ating VP Inday Sara, kailangan din talaga siyang maprotektahan. 'Di ba? At pinagkukumpara pa si VP Inday Sara kay Lenny. In the first place,
Sino ba kalaban ni Lenny? Di ba? Poproteksyonan niya ang sarili niya. Para kanino? Sa totoo lang, pati nga mga kaliwang grupo, suportado siya. Di ba? Prinsesang-prinsesa nga ng mga kalaban si Lenny. So bakit mo ipagkukumpara ang dating VP sa VP ngayon? Ang VP ngayon, nation builder talaga siya. Ang VP ngayon ay pinoprotektahan lang talaga niya ang gobyerno. Ang VP ngayon gustong tuligsain ang terror at makakagrupo at mga Di ba? Vocal naman talaga si Vice President Inday Sara sa gusto niyang mangyari sa mga makakaliwang grupo at sa mga NPA. And do you think si VP Inday Sara na pumupunta sa liblib na lugar dito sa Pilipinas ay hindi kailangan ng maraming security? Kailangan niya. 'Di ba? Kaya yung mga mga oposisyon at mga ayaw kay VP Inday Sara, grabe, sobrang pinapalaki talaga nila yung issue na hindi man lang sila nag-iisip bakit. 'Di ba? Kaya kahit anong gawin nyo, media, oposisyon, mga kahit anong gawin nyo, hindi nyo na madadaan ang mga tao sa walang lugar nyong pangbabatikos at mga walang silbi drama. Iwang grupo. Basahin natin. Anak Bayan slams Duterte. DepEd for pushing higher confidential funds. 'Di ba? Sabi ni Kate Almenzo, Anak Bayan National spokesperson. Utak pasista itong si Sara Duterte. Wala sa mandato ng DepEd ang national security. Ang mandato ng DepEd ay tiyakin ang pagkakaroon ng isang sistema ng edukasyon na accessible at di kalidad. Imbis na itulak ang mas mataas na pondo para sa classrooms, dagdag sahod sa mga guro at staff, at pagtitiyak ng mga accessible at di kalidad na learning materials, mas pinipili ni Sara Duterte na maging de facto ng NTF-ELCAC agent ng rehimeng Marcos Duterte sa isang institusyong binuo para sa pagtitiyak ng edukasyon para sa lahat.